10 taon akong nakulong sa ibang bansa dahil hindi ito alam ng aking pamilya. Nang ako ay makauwi ng Pinas ay, Dear Ate Vine, noon pa man, bata pa lamang kami. Kitang-kita ko na ang hirap na dinaranas ng aming pamilya. 7 kaming magkakapatid, ako ang pangatlo. At sa maliit na bahay na gawa sa kawayan at yero, doon kami lumaki. Ang nanay ko, maghapon nakayuko sa labada ng ibang tao. Ang mga kamay ay laging kulubot at mapula dahil sa sabon at tubig, para lang may mabili kaming bigas at ulam. Ang tatay naman, bago pa sumikat ang araw ay nasa laot na, humaharap sa malalakas na alon at hangin, at umuuwi lamang kapag may huli. Madalas ay kaunti lamang, minsan ay wala talaga. Tuwing gabi, habang kumakain kami ng mainit na lugaw o tinuyong isda, sinasabi ko sa sarili ko, darating ang araw, iaahon ko kayo sa hirap. Gagawin ko ang lahat, kahit anong sakripisyo, para lang maging magaan ang buhay ninyo. Nang dumating ang pagkakataong makapunta sa isang bansa sa Europa, agad ko itong tinanggap. Iniwan ko ang lahat, ang pamilya, ang bayan, ang mga alaala. Bit-bit lamang ang pag-asang makapagpadala ng malaki at makapagpatayo ng maayos na bahay balang araw. Ngunit hindi ko inaasahang magiging mahirap ang lahat pagdating ko doon. Nawala ang aking mga dokumento at tuluyang naging TNT. Walang pahintulot na manatili, walang karapatang magtrabaho. Palaging nagtatago mula sa mga awtoridad. Sa bawat pagtibok ng puso ko ay takot ang kasama. Pero mas matimbang pa rin ang pagmamahal ko sa kanila. Nagtrabaho ako sa mga gawaing ayaw ng iba. Tagalinis ng bahay, tagahugas sa mga restoran, tagabuo ng mga kagamitan sa gilid ng kalsada. Kahit mababa ang kita, kahit nakakapagod, kahit minsan ay gutom na ako ay ipinagkait ko ang sarili para lang mas marami ang maipadala pa uwi. Para sa pamilya, iyan ang laging bulong ko sa sarili kapag parang susuko na ang lakas ko. Lumipas ang ilang taon at akala ko ay unti-unti nang gumagaan ang lahat. Hanggang isang araw, nakilala ko ang isang kababayan. Isang Pinay na tulad ko rin ay naghahanap ng paraan upang umasenso. Mabait siya sa paningin ko, laging nakangiti at handang makinig sa mga hinaing ko. Ibinahagi niya sa akin ang tungkol sa isang dagdag kita, madali lamang daw, walang kahirap-hirap. Ang gagawin ko lamang ay kunin ang mga kahon na nakabalot ng maayos, dalhin sa mga tirahan o gusaling ituturo niya, at ibigay sa taong naghihintay. Sabi niya gamit lamang daw ito sa negosyo ng kanyang amo, mga gamit sa bahay o pagkain na ipinapadala sa ibang lugar. Sa tuwing iisipin ko ang dagdag na perang matatanggap, sapat na pambili ng gamot ni nanay, sapat na pambayad sa matrikula ng mga nakababata kong kapatid, nawawala ang anumang pag-aalinlangan ko. Pumayag ako ng buong puso. Hindi man lang pumasok sa isip ko na, sa likod ng maayos na kahon, ay may nakatagong panganib at kasamaan. Isang hapon, habang papunta ako sa huling address na ibinigay niya, biglang pinaligiran ako ng mga pulis. Mabilis ang pangyayari. Parang panaginip na masama ang lahat ng sumunod. Binuksan ang mga kahon. At doon ko lamang nalaman ang katotohanan. Hindi gamit o pagkain ang laman, kundi bawal na gamot. Nanigas ang buong katawan ko. Humagulgol ako. Nagmakaawang ipaniwala nilang wala akong alam, na niloko lamang ako. Na ang tanging hangarin ko ay tulungan ang pamilya ko. Ngunit sa mata ng batas, pag-aari ko ang mga ito at sapat na iyon upang hatulan ako. 10 taon, mahabang 10 taon ang ibinigay na parusa. Sa loob ng kulungan, bawat araw ay tila 1 taon ang haba. Ang mga pader ay mataas at matibay, at ang pagitan ko sa Pilipinas ay parang milyong-milyong kilometro ang layo. Gusto kong sumulat, gusto kong tumawag, ngunit paano gayong wala akong opisyal na pagkakakilanlan? Ang takot na baka lalo lamang silang mapahamak kapag nalaman nilang nakulong ako, at ang hirap na magpadala ng mensahe mula sa loob, ang dahilan kung bakit nanatili silang walang kamalay-malay sa sinapit ko. Tuwing gabi, habang tumutulo ang luha sa aking mga mata, ipinagdarasal ko lamang silang lahat. Na sana ay ligtas sila, na sana ay nakakakain ng maayos, na sana ay huwag nilang isiping kinalimutan ko sila. 10 Pasko na lumipas na wala ako sa kanilang tabi. 10 kaarawan na ipinagdiwang nilang kulang ang isa. 10 taon ng katahimikan na sa likod nito ay puno ng paghihirap, panghihinayang, at pagmamahal na hindi maipadama. Nang lumaya ako, pagod na ang katawan at pagod na rin ang diwa. Agad kong inayos ang aking pag-uwi. Sa wakas, tatapak din ulit ako sa lupang sinilangan ko. Ang bawat hakbang ko papauwi ay may halong kaba at tuwa. Tuwang makikita ko na sila, kabang baka nagbago na ang lahat, at tama nga ang kutob ko. Pagdating ko sa dating tinitirhan namin, wala na ang dating tawanan at ingay. Ang bahay na dati ay aming tahanan ay tila walang buhay. Nalaman ko ang pinakamasakit na balita. Habang nakakulong ako sa malayong lugar, pumanaw na sina nanay at tatay.
Hindi ko nahawakan ang kanilang kamay sa huling sandali. Hindi ko narinig ang kanilang huling habilin. Hindi ko man lang nasilayan ang kanilang paglubog sa huling hantungan. Tila gumuhong ang buong mundo ko noon. Ang lahat ng sakripisyo, ang bawat patak ng pawis at luha, nawala ng saysay dahil wala na ang mga taong una kong gustong pasayahin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang sakit. Nang magkita kami ng aking mga kapatid. Sa halip na yakap at pagtanggap ang matanggap ko, galit at pagtulak ang sinalubong sa akin. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng hinanakit. Pinabayaan mo kami. Sigaw nila ng puno ng puot. Nangako kang yaahon kami, pero nawala ka na lang parang bula. Akala namin maayos ang buhay mo doon habang kami dito ay naghirap at nagtiis mag-isa. Hanggang sa mawala sina. Nanay at tatay nang wala ka sa tabi. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinubukan kong ikwento ang bawat hirap at pagdurusa sa loob ng 10 taon,